Referencing the previous arrest of high-profile individuals, the report said that the PNP Criminal Investigation and Detection Group is the agency that serves warrant. In a text message, Secretary of Interior and Local Government John D. Crimolia told GMA News that lagi silang ganon, nanunuro sila, tinuturo nila yung ibang tao. Yung ating Pangulo, hindi illegal yung pagtanggap ng campaign donation. Unang-una, kandidato siya at hindi pa siya naupo sa posisyon sa gobyerno. Inayos niya, tulad nung panahon ni Imelda Marcos, inayos yung Metro Manila. Siya yung Metro Manila governor noon. Malinis yung Manila noon. Kaya nainggit lang mga kababayan sa totoo lang, yung mga nainggit sa Marcos, ayun, pinatalsik para sila naman. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, kumusta kayo? Si Dante Maravillas. Anyway, ibigay ko na sa inyo ito. Ito yung balita mga kababayan dito na ang sabi, ilalabas na yung PNP CIDG, sabi dito, report ng GMA. Malapit nang dakpin, aristuhin si Rodante Marcoleta. Authorities said that they are prepared to serve the warrant of arrest against Senator Rodante Marcoleta upon the issuance of the Sandigan Bayan. In a 24 oras report by John Veneracion, the Philippine National Police had finalized its protocol and system for possible arrest. Marcoleta's arrest warrant is issued while he is within the Senate premises, sabi dito. Authorities will coordinate with the Senate leadership, according to the PNP Public Information Office Chief Colonel Allen Reyco. On Friday, kahapon po, the Office of the Ombudsman filed a plunder case against Marcoleta before the Sandigan Bayan over the 75 million in campaign contributions that he received ahead of the 2025 senatorial elections, but which were not declared in his statement of campaign expenditure. Referencing the previous arrest of high-profile individuals, the report said that the PNP Criminal Investigation and Detection Group is the agency that serves warrant. In a text message, Secretary of Interior and Local Government John D. Crimolia told GMA News that to wait for the official arrest warrant from the Sandigan Bayan. Under the usual booking procedures, an arrested suspect is taken to the PNP CIDG office in Camp Crame for fingerprinting, medical examinations, and taking of mugshots. After the identification and documentation in Camp Crame, the suspect will be taken before the Sandigan for return of the warrant. Tapos, magmamagshot sila. So yan, mga kababayan, ang balita. Yung iba, ang sabi, baka itago ng INC, baka magtago sa church ng INC or itago ng INC. Yan ang mga duda ng iba. Pero tingnan natin kung yun mga kababayan ay mangyayari. O ngayon, nagreklamo siya. Damay si Defensor, si Mike Defensor, at yung dalawa pang donor, pare sila sabit sa plunder case. Ngayon, kini-question ni Mike Defensor, tapos binabaliktaran yung ating Pangulo. Paano niya naging plunder? Bakit niya yung ating Pangulo tumanggap din ng donation, campaign donation? Lahat ng politiko tumatanggap ng campaign donation. Yan ang punto niya. Bakit sila plunder? Yung ating Pangulo daw. Laging binabaliktad nila. Dapat niya, di-plunder din. Sabi dito, paano naging plunder yun? Sabi sa reports ng DCRH. Question ni dating Congressman Mike Defensor ang kasong plunder na inihain laban sa kanya at kay Senator Rodante Marcoleta dahil wala naman umanong pundong ninakaw at wala rin umanong naging kahilingan o pinangako kapalit ng donasyon. Iginit ng dating mambabatas na kung ito ay maituturing na plunder, nararapat na makasuhan din Senior Special Assistant to the President Anton Lagdameo, Philippine Charity Sweepstakes Office Chief Melquiades Mel Robles, at Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel kasi nag-donate daw, campaign donation. Si Assistant to the President
Si Lagdameo nag-donate ng 247 million. Si Robles, 30 million. Si Secretary, hindi pa sila Secretary, nung panahon ng kampanya, 30 million. Mga kaibigan ito ng ating Pangulo. So yun ang punto ni Mike Defensor. Bakit niya malaki yung tinanggap ng presidente? Ito dineclare niya sa SOSE at hindi pa siya public official noon. Candidate siya. Yan ang pagkakaiba. Si Rodante Marcoleta, hindi siya candidate. Incumbent congressman ang tanggapin at hindi na dineclare sa SALN, hindi din dineclare sa SOSE. Yun ang pagkakaiba. Nagturo mga kababayan si Mike Defensor, luko-luko talaga. Pakinggan ninyo ito, sabi ni Jose Castro, Senator Marcoleta, hindi niya na-declare ang sinasabing pondo. Ayan o. Binilta ni Jose Castro, si Mike Defensor. Hindi niya dineclare ang sinasabing pondo. Ang 75 million ay hindi nakita sa SALN at hindi rin nakita sa SOSE. Taliwas sa pagkukumpara ni Mike Defensor dahil ang Pangulo, kumpleto ang pag-report sa SOSE. Yung mga illegal ninyong gawain, yung sa Pangulo, yung pagtanggap niya ng donation, campaign donation po, hindi illegal. Dineclare sa SOSE. Walang violation sa batas. Dineclare niya sa SALN. Ang 75 million pesos ay hindi po nakita sa SALN at hindi rin po nakita sa SOSE. Aliwas sa pagkukumpara ni Mike Defensor dahil ang Pangulo, kumpleto ang pag-report sa SOSE. Correct. Kung hindi ito uminit at hindi ito na-issue, yung 75 million ay hindi nyo makikita kung saan record. At pakitanong na rito kay Mike Defensor, kung binayaran niya ba niya yung donor's tax, ang sabi niya ay oo, kailan niya ito binayaran? Binayaran ba niya ito matapos na umili talaga yung issue at nabanggit ang patungkol dito sa 75 million pesos? So, yun po ang malaking pagkakaiba. Kaya huwag Correct. itong para dahil ibang-iba po ang nangyari at ginawa ni Senator Marcoleta sa pondong 75 million pesos. So, magkaiba po ang sitwasyon at estado ng Pangulo at nagtumak po siya yung Pangulo. At at the time, Congressman Marcoleta ay isang congressman. Correct. Pangalawa, si Senator Rodante Marcoleta, hindi po niya dineclare ang sinasabing pondo. Ang 75 million pesos ay hindi po nakita sa SALN at hindi rin po nakita sa SOSE. Lagi silang ganon, nanunuro sila, tinuturo nila yung ibang tao. Yung ating Pangulo, hindi illegal yung pagtanggap ng campaign donation. Unang-una, kandidato siya at hindi pa siya naupo sa posisyon sa gobyerno. Hindi siya incumbent. Dineclare niya sa SOSE. Dineclare niya sa SALN. Ay inamin niya, hindi niya dineclare. Kasi ayaw daw ma-mention yung donor. Inamak ni Marcoleta yung sarili niya. Parang yung sa issue po sa confidential funds. Bakit daw kini-question si Sara Duterte sa paggastos ng 612.5 million na confidential fund? Tapos yung bilyon na confidential funds ng ating Pangulo, bakit hindi kini-question? Wala man pong question doon. Hindi illegal yung pag-disburse. Above board. Walang anomalya, madaling sabi. Walang negative. Walang nakitang anomalya sa paggastos. Above board yung paggastos ng confidential funds ng ating Pangulo, sabihin pang bilyon. Si Sara, puro chichiria yung beneficiary ng confidential funds. Doon lang po sa, ang tawag dito, mga kababayan. Sabi dito, the First Lady Pasig bigyang muli, PBBM is a comprehensive extensive rehabilitation program ng Pasig River to permanently solve cross-generational issues like flooding, housing, mass transport shortage, and poverty. It comes after numerous joint attempts by government and the private sector to restore the historic 26-kilometer river that spans 11 cities and towns from the mouth of Manila Bay to Laguna de Bay. Dati ang baho-baho ng Pasig River at ang daming nag-attempt na linisin siya kasama si Gina Lopez noon. Pero hindi
Kasing ganda ngayon sa ginawa mga kababayan. Pinailawan, ni-rehabilitate. Nakita ninyo yan? Yan o. May mga nagtitinda na dyan, mga kababayan. Nabuhay yung mga negosyo at naging pasyalan, naging tourist attraction tulad ng mga kilalang rivers in London, in other countries in Europe, na yung mga ilog po, pinaganda nila at naging pasyalan ng mga turista. At sa paligid mga kababayan, nagkaroon ng opportunity yung mga negosyante na maghanap buhay. Naisip yan noon, mga kababayan, na mga previous administration hindi. Ang nakaisip po si Lisa Marcos. At pag tiningnan ninyo po, very impressive. Ang daming namamasyal mga kababayan, na mga magkakasintahan. Paggabi, nandun po. Napakalinis. Hindi na po mabaho. Maayos kasi sa bahay, maayos sa pamilya, si Lisa Marcos. So bilang First Lady, ginampanan niya, hindi lang yung bahay nila yung inayos, kundi yung official residence, dapala ng ating Pangulo, na yung mga susunod na Pangulo, mga kababayan, ito yung mamanain, the legacy ng First Lady, Lisa Marcos. At yung buong Pilipinas, inayos niya. Tulad nung panahon ni Imelda Marcos, inayos yung Metro Manila. Siya yung Metro Manila governor noon. Malinis yung Manila noon. Kaya nainggit lang mga kababayan sa totoo lang. Yung mga nainggit sa Marcos, ayun, pinatalsik para sila naman. Nang to make over yung mga dilawan na nagmamagaling, na magaling daw sila, mas mahusay daw sila magpatakbo ng gobyerno. Ang tanong, naayos yung Pilipinas? Hindi. Marcos lang po ang nakaayos ng Pilipinas. And this time, na-achieve ng ating bansa yung pagiging upper middle income class. Tapos, take over ang kung sino. Sayang yung momentum. Sayang yung growth trajectory na na-achieve. Nasyak ako po, nang mabasa ko ito, isi-series ko po ito mga kababayan. Kasi, tingnan ninyo, ang daming picture story dito. Hindi pa 1/4 yung kwentong sinare ko po sa inyo. Sa mga nagawa, silently. Hindi ito na ibabalita. Ngayon ko lang na-discover, sabi ko, yung iba, hindi ko masyadong napapansin. Pero alam ko na din yung iba dito. Tulungan ninyo ako sa pagkumbinsi. I-share ninyo ito po baka makarating sa ating Pangulo at sa First Lady. Tama niya. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, pack with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.